wonder of your name. Heaven is open, death is broken, and the glory forever is yours. Nothing can overcome the power of your name. King above kings, all the universe will sing. Alright, good morning po sa inyong lahat. Talagang ramdam po natin ang kalangitan ngayong araw na ito. Ano po, kahit umaraw man o umulan, nandito po tayo to worship and praise the Lord. Ayun. So, bago po ako magsimula sa aking mensahe, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon again for the privilege na ibinigay niyo po para sa akin. And finally, we have arrived once again the pulpit of our Lord. And nagpapasalamat po ako sa taong patuloy pong ginagamit ng ating Panginoon sa aming buhay na mag-asawa kina Pastor Noel and kay Pastora Ken po. Ayun po. So, for this morning, I entitled my message, Fearless Towards Divine Vision. Actually po, itong message na ito is matagal na po ito dahil pinag-aaralan po natin all about success, manifestation of the kingdom of God, influence. So, kasi sabi ko po sa sarili ko, naniniwala ako na pag umuwi kasi ako ng Pilipinas, alam ko na hindi naman po overconfident, pero every time po kasi nauwi ako ng Pilipinas, alam ko po na bibigyan po ako ng assignment ni Pastor. So, naka-ready po talaga yung mga message ko. Hindi po buo, pero nandun na po yung gusto ko pong ipahayag for sa taong pong ito. Ano po, dahil nga po, we want to influence the nation, we want to have the manifestation of the kingdom of God. And let me read from the Bible, 2 Corinthians 5, verse 7. I will read from three translations from NLT, NASB, and CEV. For we live by believing and not by seeing. From NASB, for we walk by faith, not by sight. But we live by faith, not by what we see. So sabi nga, as we sing the song kanina po, no, when we are having a corporate prayer, that we stand firmly to the Lord na kahit hindi natin nakikita yung Panginoon, na alam ko po ang bawat isa po dito, kaya po tayo nandito sa sambahan, is kahit hindi natin nakikita yung Panginoon, ramdam po natin yung kanyang presensya, ramdam po natin yung grace, yung love, yung faithfulness, and yung goodness ng ating Panginoon. Dahil kahit nga po hindi mananampalataya, naniniwala sila sa Panginoon, how much more us, yung nag-overflow po yung pagmamahal ng Panginoon sa ating buhay, na kahit hindi po natin siya nakikita, we offer our best to the Lord. So ayun po. Then, I wrote here, all our visions will start for all of our dreams. Sabi po sa Acts chapter 2, verse 17, in the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Naniniwala po ba kayo na hindi naman po masamang mangarap? Ano po? Hindi naman po masamang mangarap. Gaya nga po ng sabi ni Pastor Noel sa amin, yung nag-meeting kami last week, na mangarap kayo para sa mga taong mahal nyo. Mangarap kayo para sa mga kaibigan nyo, sa mga magulang nyo, sa mga kapatid nyo. Dahil naniniwala po ako, ito pong pangarap na ito po yung maglilid sa atin for a visions. Yung pangmatagalan na gusto po nating mangyari sa ating buhay. So,
let me state the word fearless. So fearless means brave, courage, possessing or displaying courage, confidence, strong, and audacity. So yun po, no, yung ginawa ko po tong message na ito, sabi ko, paano po ba tayo bilang mananampalataya na makakapag-influence sa ibang tao? And God speak to me na we have to be fearless kasi actually for me this is basic in a way na paano tayo makapag-influence ng ibang tao kung tayo mismo na naniniwala sa Panginoon is takot po tayo, na wala po tayong confident with His Word, na hindi po tayo confident sa mga pinanghahawakang pangako sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. So, sabi po sa Google, mabilis po ba? Ang tahimik po natin. Kalma. Ayan. So, sabi po ni Sir Google, there's 9 ways to become fearless. And 2 of those ways is, number 1 is find a mentor and embrace failure. So, sabi din po ni Dr. Miles Monroe, we should submit only to those who are submitted themselves. It is authority that releases authority. So, sinulat ko po to dahil nag-message po ako kay Dad. Sabi ko po, Dad, okay po ba yung message ko? And actually, galing pa po kami ng asawa ko siyempre, bagong dating asawa ko, so medyo nag-moment pa kami. Pero nandun po yung confident ko na madideliver ko po tong message na to dahil as I submit to our Pastor Noel. And sabi nga po ni Dad sa akin, ang reply niya po sa akin is, I am giving you the authority. Just give it your best and with conviction. So yun po, kaya I'm very confident in front of you na magsalita dahil alam ko po that kung meron po man mali or tama na masabi po ako dito, our Pastor Noel will cover me. So yun po. So, faith and sight. So, yes, I know po, lahat po tayo, no? Di ba naturuan po tayo na wag po tayo masyadong magpakabanal. Ano po, na kaya po, I can see that kailangan po, to have a vision, kailangan po, pagsamahin po natin yung faith at saka sight natin. Faith, dahil nandito na po yung inner, yung Holy Spirit, yung power, yung grace na binigay sa atin ni Lord. Tayo po bilang mananampalataya dito sa mundo, meron tayong paningin. Kailangan nga malayo yung tapon ng paningin natin sa lahat ng ginagawa natin eh. True faith isn't dependent on what we think, feel, or believe at any given moment. So hindi daw po ito kailangan laging emosyon yung pinapaandar natin. Ano po? True faith relies on on who God is. True faith is formed inside each believer and nurtured to maturity through Christ, the object of our faith. So it becomes sight through prayer, belief, preparation, and action. So, yun nga po, no, we have the faith inside us. So, nagiging sight po pala siya kung we are having a prayer, belief, if we prepare ourselves and act of our faith. So, faith becomes sight like Moses, that he take God at His word. It becomes sight when we prepare like David, when he prepared Solomon to build the temple. It becomes sight when we build like Nehemiah, rebuilding the wall of Jerusalem with compassion and determination. This is how much you can accomplish align yourself with the will and plan of God. Let me read from 2 Corinthians 4, verse 18. While we look not at the things which are seen,
but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. So naniniwala po ba tayo, no? Like, yun nga po, gaya po ng Panginoong Jesus, lahat po ng meron po tayo sa ating mga kamay, yung mga nakikita po natin, yung yaman na meron po natin. Sabi nga po sa mundo, no, kapag namatay po tayo, hindi naman po natin madadala lahat ng kayamanan natin sa hukay. Ang madadala lang po natin, yung tiwala, yung faith natin sa ating Panginoon. Alam niyo po, sabi nga po doon sa kanta kanina sa corporate prayer natin, that we stand amazed. Naniniwala, di ba na-feel niyo po ba yun? Na-amaze po ba kayo doon sa faith na binigay sa atin ng Panginoon? Yung kahit hindi natin siya nakita, ramdam natin yung yakap niya, lalo na dun sa mga panahon na struggle po tayo, na may problems po tayo. So ako po talaga ako po ay nagtatrabaho sa abroad, kahit mag-isa po ako, I really pray to the Lord lagi. It's not a formal prayer, but I always pray to the Lord informal. Na nakikipagkwentuhan po ako in prayers kay Lord, kung ano po yung nangyari sa akin sa araw na yun. Lahat naman po tayo may mga problem at hindi naman po matatapos ang problema at hindi po yun masusolusyonan agad-agad. Pero nandun po yung with the kapag meron po tayong relationship at nagpe-pray po tayo kay Lord, kahit mag-isa ka, ramdam niyo po yung yakap ng Panginoon. Ramdam niyo po alam niyo po yun na kahit mag-isa ka na like, yun nga po, mag-isa po ako doon na talagang I'm praying to Him informal na kahit may problema, kahit pagod ka, after the prayer for 30 minutes or 1 hour of worship and praying to the Lord, nagiging okay po tayo. Ano po? Yun po. So some of you here are Generation Alpha. Do you know, kilala po ba natin si Taylor Swift? Sumagot po dito. Rinig ko po yung sagot dito. Ano po? Si Taylor Swift po, ano po yun? International singer. Yun po. And then meron po siyang kanta na Fearless. So, pwede bang may kumanta? Yung isa po sa bridge po ata to. Because I don't know how it gets better than this. You take my hand and drag me head first, fearless, and I don't know why, but with you I dance. In a storm, in my best dress, fearless. So meron po palang sabi po sa atin ng ating pastor, kapag tayo po ay kakanta, kapag tayo po ay mag-worship and praise to the Lord, dapat alam din po natin yung meaning ng kanta. Ano po? So sabi po dito, ang meaning po pala ng kantang yun is, it isn't about anyone. It's a song that Taylor wrote about what it would be like to be that in love. Taylor says, this is a song about the fearlessness of falling in love. No matter how many breakup songs you write, no matter how many times you get hurt, you will always fall in love again. So bakit ko po ba to sinama? Baka sabihin niyo po, very irrelevant naman po yung kantang to. Kasi po, sabi nga po from Pastor Noel, Jesus will never be all you need until He is all you have. So, actually po, tunay nga po nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil wala naman po ako sa posisyon na ito kung hindi po dahil sa Kanya. Kung ano man po meron po ako, ito po ay dahil sa ating Panginoon. Dahil nag-start po, let me give you the highlights of my past, good and bad, and let me showcase the grace and faithfulness of the Lord in my life. So, nag-start, sa totoo lang po, lahat naman po tayo,
ako po ay nagtatrabaho sa Saudi as a flight attendant. And then, sa totoo lang po, hindi ko po talaga akalain na ako po ay makakapag-abroad. Wala po yun sa aking plano. First of all, ayoko po mawalay sa pamilya ko. Ayoko po mag-abroad. Ayoko po sa bansang... Actually po, I'm sorry, not being racist, pero medyo aloof po ako sa Middle East countries dahil nga po sa mga negative reports na naririnig natin before. So, marami pong plano. Marami po tayong plano sa buhay. But I just want you to realize na kahit anong pong plano natin sa buhay, it is the Lord. It is the will of the Lord will prevail. At yun po talaga yung mapapangyari sa ating buhay. And then, yun nga po, na hindi ko po talaga akalain na makakapag-abroad po ako, na dami ko pong in-applyan na trabaho, like 3 airlines po yun, from Qatar Airways, Philippine Airlines, then Saudi. And I shared it to the youth, nung aming youth camp, na nag-start po to sa isang heartbreak po talaga, na talagang nandun po yung hindi ko na po alam yung gagawin ko, hindi ko po alam yung plano ko, na parang ang gulo-gulo po ng pag-iisip ko, ng buhay ko, na ang layo ko po kay Lord noon. And then, yun nga po, though ang layo ko po kay Lord, ang dami ko pong plano. May plano po ako, may timeline po ako lagi na hindi po pwede na, syempre as panganay, ayoko pong mawala ng trabaho. And then yung nga po, I started to apply sa Philippine Airlines. So, sobrang tagal po nun. Ang tagal po bago tumawag ni Philippine Airlines. Then, nag-apply din po ako sa IPAMS kay Saudi and Qatar Airways. Tapos, to make the story short, mas naunang tumawag si Saudi po. Then, medyo nakakatawa pa nga po is na nung paalis na po ako ng Pilipinas, bigla po nag-email si Philippine Airlines na tanggap na din po ako and I need to start the training as soon as possible. Actually po, ang gusto ko po talaga si Philippine Airlines. Kasi po, nandito ka sa Pilipinas, you will travel the world, pero nakita ko po dun yung plano ni Lord na kailangan mo lumayo. Kailangan mo lumayo kasi I know na hindi ito yung environment para sa'yo. Sabi nga sa salita ng Panginoon, in my perfect time, ibibigay ko sa iyo yung gusto mo. So, yun po. Let me give you some truth to ponder. So, number 1, God will never void our vision. All our prayers will either granted immediately, requires us patiently wait, or will not grant us for our best. So, di ba po may mga prayers po tayo na talagang magugulat ka na lang, talagang sinagot na agad ni Lord kinabukasan. May mga prayers tayo na, Lord, ang tagal naman. Parang kailangan ko na to, dapat sinasagot niyo mo na to. Tapos may mga prayers tayo na sobrang tagal, mga 1 year or 2 years, pero magugulat na lang tayo, ay parang pinag-pray ko to. Parang pinag-pray ko to. At ayun yung naniniwala ako na kapag tayo naghintay sa purpose and plans ni Lord, yun yung pinaka-best na mangyayari. Kasi minsan madalas na hindi sinasagot ng Panginoon yung mga panalangin natin, it's because gusto niya yung pinaka-best sa atin. Hindi dahil ayaw niyang ibigay eh. It is because, sabi nga diba, we are the child of God. Gusto niya yung pinaka-the best para sa atin. So, yun po. Number 2, God will send us to a battle and He will certainly grant us victory without a doubt. So, this is faith versus fear. So, yun nga po, no, na
na kahit saan po tayo magpunta, kahit mag-isa ka or may kasama ka, if you are standing firmly to the presence of God, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Basta wag lang tayo magdududa sa Kanya. Kasi di ba po, madalas yung ibang mananampalataya, kahit they know God, they pray to the Lord, pero nandun po yung doubt, yung nagdududa pa rin sila. And one of the characteristic po, being a fearless, is wag po tayo magduda sa ating Panginoon. Kasi once na nagduda po tayo sa ating Panginoon, what is the sense of being a Christian? Di ba po? So, sabi po ni I just want to quote Dr. Miles Monroe, most of the people are only interested about their destiny, but lack the passion to fulfill it. This is the difference between the people that makes an impact to the world versus those who just exist. So yun nga po, God gave us the grace, everything that all we need in our life. Pero may mga tao na parang one tamad lang na gusto na dadating na lang sa kanilang buhay na hindi nilang pagtatrabahuhan. Diba? Sabi nga po ni Dr. Miles Monroe na we need to take our job as a work. Kasi if we take it as a work, magkakaroon po tayo ng passion, magkakaroon po tayo ng fire to do the will of God. So yun nga po, passion to fulfill it. Na kailangan magkaroon po tayo ng passion para po makita po nila na we showcase our talent through Jesus Christ. And then number 3, our authority into this world will not base to our individual vision, yet to our house vision. So, as individual, if we are as individual, so kung pang sarili lang po natin ang ating iisipin, yes, every one of us naman po, we have our own vision. Meron po tayong mga sarili po nating vision for ourselves, for our family. But yet, as a house vision po, as sons and daughters of God, so kailangan we target the house vision. So as individual, yun nga po, we only focus to ourselves. Then, di ba po, kapag tayo lang, yung sarili lang natin yung iniisip natin, we feel parang na-frustrate po tayo. We feel frustrated instead of trusting God. We trust our own guts. Ano po? Shake tayo. Ayun po, no? And then, having an individual vision, we will depend on what the marketplace rather than the real purpose of God in our life. So yung vision po natin, it is, kapag ang iniisip lang po natin is pang sarili natin, we tend to please the marketplace, kung ano po yung pinapaandar ng mundo. Hindi po yung pinapagawa ng Panginoon para sa atin. And then, as a house vision, we will focus hindi yung sa sarili po natin. We will focus for this generation and for future generation. So sabi ko nga po kanina, actually, minsan may pagtalo po kami ni Brother Kenneth na share ko lang na ako po kasi masyado po, siya po kasi, si Brother Kenneth, ang gusto niyang isipin is, gusto niya matapos what is in the present. Ito lang muna kasi isipin natin. Ano po? And then, for me po kasi, like for example, sa pag-iipon po ng, pag-save po ng money. Siya po kasi, kung ano po yung ngayon. Ako po kasi, kung ano po yung savings po namin for the next 3 to 5 years. So, ganun po. Kaya medyo may conflict lang po kami dun may mga conflict po kami sa ganung bagay na,
gusto ko lang po sabihin na, hindi ko po inaano yung asawa ko. Inaano ko lang po na kailangan po futuristic po tayo. Huwag po tayo magdepende kung anong meron po tayo ngayon. Huwag po tayo maging stagnant kung ano po yung meron. Kunwari po, meron po tayong, may ganito po tayong hawak. Kailangan po, kunyari po, as an investor, kailangan i-invest mo yung money na yun para lumago po. Hindi dahil meron ka ngayon para may magastos ka, para mamasyal ka or makabili ka ng kung ano-ano. We have to think about the future. Kasi kita nyo naman po ang mundo ngayon, hindi naman po siya sa pabalik eh. Sobrang very modern na po ng ating ng mundo. Gaya nga po nung pinag-uusapan namin kahapon na yung mga sasakyan ngayon, baka nga po hindi na digas, baka po ito-charge na lang. Yung ganun po, no? So, like a company vision, a company will not be successful without the value for the employers. Ito po yung pinakamaganda. I just example about a company. Hindi po magiging successful ang ating tahanan na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon kung si pastor lang po ang may vision. So dapat po, as pastor have the vision, we need to support our pastor. Kailangan po, we have to share kung ano po ba yung nire-reveal ni Lord para sa ating lahat. A company vision or vision statement is a written statement expressing a company's purpose by defining its primary long-term goals. So, yun nga po, hindi lang po ito for the meantime, it is for a long-term goals. Amen? So, when it comes to trials and testing, we are confident that whatever happened in God's time will also be happen in our time. So, lagi po itong name-mention ng ating pastor na kung ano po ang nakasulat sa salita po ng Panginoon, naniniwala po tayo na mangyayari po ito sa atin in this world. Ano po, kung ano po yung narating po ng mga character sa Bible, will happen to us. Kung ano po yung naging success po nila, kung paano po paano po sila naging successful in each battle. Kaya nga po tayo po madalas kung magbabasa po tayo ng salita ng Panginoon, grabe po, no? Parang, ako po kasi pag nagbabasa po ako, nilalagay ko po yung sarili ko po doon sa character na binabasa ko po. And then, naisip ko, parang hirap, ang hirap ata po ng mga pinagdaanan nila. Tayo po madalas, di ba? Nawalan lang po tayo ng konting ipon or meron lang hindi po nasunod sa mga kagustuhan natin, parang wala na, parang binagsakan na tayo ng langit at lupa. So, kailangan panghawakan po natin na kung ano pong ginawa ng Panginoon sa time ni Moses, ni David, ni Nehemiah, mangyayari din po yun sa ating buhay. So, yun po. So, and at the same time, we will work consistently and firmly to reach our vision. So dapat hindi po tayo ningas-kugon. Ano po? Hindi po tayong ningas-kugon na ngayon po okay tayo, sumusuporta po tayo sa ating sambahan. But pagdating po ng mga panahon ay kulang po yung mga pambayad po natin sa ating mga kuryente, sa renta ng bahay, magagalaw na po natin si tithes and offering. So kailangan po consistent and firm po tayo para marating po natin yung vision ng ating sambahan. And napakabuti po ng Panginoon. I just wanna share with you yung yung pandemic days po na-amaze po kami dahil po as far as I know na wala po kaming na-miss na tithes sa ating Panginoon, na that time po actually nagagalaw na po namin yung ipon po namin. Pero sabi ko po kay Brother Kenneth, okay lang po kasi ayoko po maging irresponsable sa Panginoon dahil alam ko po sooner or later na
ibabalik ni Lord yung binibigay natin sa kanila. Actually, dapat hindi po tayo nag-expect ng ganun. Kailangan po, ibigay lang po natin not only the 10%. Actually nga po, basta po. We are really saving. Nagsisave po talaga kami. Meron po talaga kaming separate na fund para po talaga sa church. Not only for the tithes, meron po talaga kaming fund para sa church po talaga. Kasi kahit wala pa po kaming mga anak, iniisip po talaga namin yung magiging anak po namin. Na ayaw po, aminin man po natin sa mga mega church, hindi naman po natin ma-feel yung ganito yung sobrang focus po si pastor sa inyo, ganyan. Sa mega church po kasi hindi nyo makakausap yung mga pastor, yung mga leaders po, ang kakausapin lang, yung mga appointed leaders lang din. So tayo po napakabuti po ng Panginoon kasi naniniwala naman po tayong lahat na kahit ganito lang po tayong numbers ngayon, eventually God will provide a people not only to support us, but for the vision of our church. So, yun po. Sabi po ulit ng ating pastor, to be trusted with a vision, we should learn first how to be a vision builder. So, yun nga po, yung gaya po na sinabi ko po kanina. Kailangan maging partaker po tayo sa vision ng ating church. Na wag po nating isipin na sina pastor lang naman yan, yung mga leaders lang yan. Hindi po ganon. Lagi po nating wag po nating isipin yung sarili po natin. Isipin niyo po yung next generation. Yun po, ang mindset po talaga namin lagi is the next generation. Tayo po kasi nakakagalaw na po tayo We walk through to the grace of the Lord. Paano po yung mga anak natin? Paano po natin sila i-guide? Sabi nga po, di ba, saan po natin sila dadalhin? Natahanan. Gusto pa ba natin na, kasi po sa mega church po talaga, to tell you honestly, na hindi po gano'n hindi po na magigreet mo lahat. So kung ano po lang yung group nyo, yun lang po yung magigreet nyo, yung mga gano'n. Pero tayo dito, we are like a family. Di ba po? So, number 4, the parameter of our influence will reach to the nation. So, following Jesus Christ. From Matthew 4, verse 19, "Come, follow me," Jesus said, "and I will send you out to fish the people." So, as we follow Jesus Christ, hindi lang ang influence po ng bawat isa ay hindi lamang po sa bawat sulok ng sambahan na ito. Hindi lamang po sa Parañaque, hindi lang po sa Batangas, hindi lamang po sa Saudi. Naniniwala po kasi ako na ang influence natin, sabi nga po, di ba, Jesus Christ only have 12 apostles. Yet through them, Jesus Christ was spread and will continuously be known to the nation. So kahit po si Jesus, meron lang po siyang 12 apostles. Tingnan niyo naman po yung naging impact ni Jesus sa ating lahat. Kahit hindi po Christian, kahit po ibang religion, they know about Jesus. Kahit po yung mga tao po sa Saudi, naniniwala din po sila kay Jesus. But of course, hindi naman po tayo para makipag-debate. But the fact that they know Jesus Christ, malaking bagay na po yun. Kaya nga po, lagi po nire-remind ni Pastor and Pastora sa akin, just continue to influence your environment. Why? Kasi po, medyo, actually po mahirap. Mahirap po sa country of Saudi Arabia kasi po, they are populated with a Muslim countries. Yet, nandun po yung, actually, I do not need to speak what I'm holding on in my life as a Christian. But yet, nandun po yung, nakikita po nila yung grace sa aking buhay. Sabi nga po nila, kahit saan ka dalhin ng Panginoon,
we need to showcase yung attitude, yung mindset, the way how Jesus Christ speak to the people. So, yun nga po, then naalala ko lang po na one of my flight, tinanong nila ako na, are you a Christian? Alam po nila yung word na Christian. And then sabi ko, ay, bakit mo alam? Piloto po yun. Kasi malumanay kang magsalita, na talagang kahit nagalit na sa'yo si Cap, that time po kasi parang mainit yung ulo ng kapitan. Nagalit sa'yo si kapitan, nakasmile ka pa din, kalmado ka. Tapos there's one incident din na nakwento ko to kay Pastora na pinagsisigawan ako ng pasahero. Tapos yung mga kasama ko na sabi niya, Stephanie, okay ka lang ba? Bakit kami galit na dito na parang papasecurity na po nila yung pasahero eh. Kasi po pinagsisigawan po ako, parang gusto na ako buhusan ng tubig, ganyan. Tapos kita nila sa akin, I don't know kung bakit, na kalmado lang po ako. Na nagtataka sila, kalmado ka kung kami yan. Talagang pinatawag na namin yung security sa likod. Kasi po, may mga flights po kasi na may security on board. So that time, meron po kami security on board. And then, lahat po nandoon. And then, ako po, na medyo nakakatawa na lang din, na ako po yung pinagsisigawan, sila po yung nag-hysterical. So, yan po yung sinasabi natin na sabi nga po sa kanta kanina, no, we are no longer a slave to a fear because we are a child of God. Amen po. So, yun. So, syempre, for us to influence the nation, kailangan panghawakan din natin si Matthew chapter 28, verses 18 to 20. And Jesus came up and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you. And I am with you always, even to the end of the age. So yun nga po, for us to influence the nation, kailangan we have to learn how to share Jesus Christ sa mga nakakasama po natin for the environment na dinala tayo ng Panginoon. Siguro po hindi po madali na talagang agad-agad na, oy, kilala mo ba si Jesus? Siyempre, hindi po ganun. Kaya nga po, tinuturuan po tayo ng ating sambahan na, for example, na tamang pag bumisita po tayo sa isang bahay, magdala po tayo ng kahit papaanong food. Alam niyo po yun na we need to know how to evangelize like Jesus Christ. So, number 5, choose your alliance. We cannot choose our environment, but we can certainly choose our alliance. So, for me, naniniwala po ako na hindi po tayo makakapili ng environment po natin. It is God who will put us in the environment kung saan po niya tayo gusto dalhin. Yet, nandun po yun, tayo na po sa sarili natin, tayo po ang makakapili kung sino po yung kakasamahin po natin. Like for example po sa situation ko sa Saudi. Nandun po yung, yun nga po, hindi ko po alam na mapupunta po ako doon, na ang hirap po doon kasi nung mga time, 2015 po kasi ako dumating doon eh. So, 8 years na po ako nagtatrabaho doon. Ang hirap kasi kailangan po nakabalot po yung ulo nyo for the female kasi kung hindi, mahuhuli po kayo ng mga religious police. So, mayroong mga religious police po kasi doon. So, kaya po, nandun po siguro na takot po ako na ayaw ko po lumabas. Hirap na hirap po talaga ako lumabas nung mga time na yon. That's way back 2015. And then, nandun yung
kung sino-sino yung mga, kasi po sa trabaho ko po, is not like a company na kung papasok ka today, sila po yung makakasama mo for the rest of your work. For us po kasi, kung meron po akong flight for today, it's either makakasama ko po sila sa flight for next week, tomorrow, or baka after 5 years na. So ganun, hindi ko po maintindihan kung sinong kakasamahin ko. So yun, kaya po napaka-importante na talagang we really apply yung mga principles na binibigay po sa atin. Kasi yun lang na, alam nyo po, to be honest, yun lang naman po talaga yung ginagawa ko eh. Simula po nung naging part po ako ng pamilyang ito, na natuto po ako talaga na explicitly obey dun sa mga principles na binabahagi ng mga speaker ni na Pastor Noel and Pastora Ken sa atin. Nandun po yung sumusunod lang po ko, and nandun po talaga yung kitang-kita na may result po lahat ng pagsunod na yon. Na nandun po yung dati kung sino yung nakalipad, yun lang yung kasama, yun kakwentuhan, tapos kung saan pa kami pupunta. But yet now, ngayon na nagkakaroon ka na ng certain group of people, at the same time, nandun din yung nasasharean mo din sila ng Word of God. Hindi man po, nandun yung, wala man po doon yung madalas, hindi man po madalas, kasi iba-iba naman po kasi yung schedule. Pero nakaka-amaze lang po na minsan yung mga kaibigan ko magme-message sa akin, Steph, available ka ba? Please pray for me kasi ganito na mga anak ako, may problema ako. Tapos yung friend ko po na nasa Europe, sis, available ka ba? I need to talk with you. So yung mga gano'n na kahit hindi po sa parameter of Saudi, kahit po sa ibang bansa, yung mga kaibigan ko po na hindi ko po nakakausap before, nag-reach out po sila. Kasi kung mapapansin nyo po sa social media ko, hindi naman po ako ma-post, pero ang makikita lang po nila doon is yung posting from the tag of the church. Na minsan nga madalas nagugulat sila kasi alam po nila kung ano yung ugali ko, na kaya nga po some of them, they are very intimidating with me, na mataray daw po ako, na kaya nga sabi ko sa kanila, kausapin nyo lang ako, okay naman ako. So ayun po. So yun, fearless kasi amazing ulit kasi hindi ko po alam kung dati akala ko yung pagiging, yung lakas ng loob ko is dahil kasi ginagawa ko, ina-execute ko yung sarili ko. Pero habang tayo ay actually 3 years pa lang po kaming Christian, pero grabe po, nag-uumapaw po yung goodness and faithfulness ni Lord. Kasi ngayon ko po nare-realize na kaya pala yung kalakasan ng loob ko, yung worryless, yung pagiging fearless ko pala is because of the Lord. Na like yung mga panahon na I pray to the Lord na, Lord, wala pong specific na job, na Lord, bigyan niyo po ako ng work. Bigyan niyo po ako ng work kung saan gusto ko makakatulong po ako sa pamilya ko. Basically, ang gusto ko lang naman po is makatulong sa pamilya ko, makapag-ipon. Sabi ko nga po, ang gusto ko lang maging manager ng Jollibee kasi gusto ko inline po sa course ko. So tapos po ngayon, hindi ko po alam na God will set me to travel the world. Na God will set me para maging influence sa mga kabataan, na maging influence sa mga pamilya ko, sa mga kapatid ko, na nandun po yung dati manager ng Jollibee lang yung pinapangarap ko. Pero dahil binigyan po tayo ng Panginoon, ng mga tao na tutulong sa atin, kina Pastor, kina Pastora, and for our leaders, and for all of you, nandun po yung
our vision is for us na nandun na po yung antas na standard po talaga natin na kailangan meron na din po tayong katulad na sasakyan ni pastor, mga ganon. Tapos may business na din po tayo, like the mindset of pastora. Ganon po na parang kung sa iba napaka-imposible. Paano mo magagawa yun? Pero dahil we have Jesus Christ, we have the power, and God gave us the grace for us to have not just a dreams, but to become a vision. Nandun po yung alayo po ng tapon ng paningin niyo po alayo po ng tapon ng paningin po natin sa kayang gawin po ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen po. Nandun po nga po, ang dami po, yung nasa Tagaytay po kami this past 2 days, ang dami po namin realization mag-asawa na siguro kung wala tayo sa church, parang lagi tayong, gusto lang natin magtrabaho, gusto lang natin mag-ipon, gusto lang natin na ipon, gastos, balik ulit sa trabaho. Ganun lang naman po ang mga OFW Ipon, pag uwi ng Pilipinas, gagastos ka. Tapos pag naubos na po yung naipon mo, kailangan mong bumalik. Kasi kailangan mo ulit mag-ipon para may gagastusin ka. Ganun lang naman po yung flow ng OFW. Pero po ngayon, thank you po talaga. Thank you for this family. Kasi po, nandun po yun na hindi po kami nag-iisip. Hindi po namin, we don't plan for a business. We don't plan for a family, for our own. We plan kasi po gusto po namin na siyempre para sa pamilya po namin. And at the same time, nandun po yung gusto po namin makita ng mga anak po namin na ito po pala yung pinagtrabahuhan nyo. You are part of this family. You are part of this church. Yun po. And natutuwa lang po ako for this family kasi hindi ko po ito nakita sa ibang church or kasi I attended a church before, not comparing, syempre, pero iba-iba naman din po yung grasya ng bawat church. Iba-iba naman po yung grasya ng church natin. Pero I can see po na there's always a connection. And that connection will lead you to a vision. So, yun po. So, I think I'm finished now. So, I think I'm finished now with my message po. And again po, dahil kanina nga po, sabi ko po, para po akong anak na, lumapit po kay pastor, para po akong anak na sasabak sa kompetisyon. Sabi ko, Dad, okay po ba yung message ko? Dad, okay po ba yung message ko? And thank you so much po. Thank you so much po dahil kahit lang po ako, medyo kinikilig po ako and very humbled standing in front of you dahil po for how many months or baka taon na po ata na hindi po ako nakakatayo. And I feel reboot. I feel alive dahil po napagbigyan po muli tayo na maibahagi po some glimpse of my life and yung grasya po na patuloy pong binibigay ng ating Panginoon sa aming buhay. So, yun lamang po and thank you so much po. Broken and